Hi mga kabakyard, welcome back again sa aking YouTube channel. So kung bago ka pa lang sa aking channel mga kabakyard, please like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga lalabas kong videos patungkol sa aking mga alaga sa bahay. So ang pag-usapan natin ngayon mga kabakyard, ano ba ang hiwaga sa aking parisan na rainbow material para kids? Bakit naglalabas sila ng albino red eye na Prillback Hagurumo? So, yan po ang topic natin ngayon mga kabakyard. Dahil maskin ako mga kabakyard na hihiwagaan ako sa parisan ko na yon. Bakit nakapagpalabas siya ng ganong klaseng mutation ng parakits dito sa aking ibunan. So, bago ang lahat mga kabakyard, check ko muna ang nest box ng aking rainbow material parakits na hen at saka yung wild type green ko na cock. So, ngayon mga kabakyard, mayroon po silang 3 anak. So, ang edad po ng wild type green ko is nasa 4 years old na po siya. Pero, ginagamit ko pa rin siya ngayon for breeding dahil maganda siyang breeder sa mga ipinapares ko sa kanya. So, dito naman sa gilid mga kabakyard, ito yung parisan ko na English Badgie TCB. So, ang hen po dito is itong yellow TCB at saka mayroon na po silang 4 na itlog mga kabakyard. So, nag-itlog na po ang parisan ko na English Badgie. So, ayan, mayroon siyang 4 na itlog. So, ang gagawin ko ngayon dito sa kanyang itlog dahil nga wala pa siyang nesting material, dahil nga ang parakits mga kabakyard hindi sila naghahakot ng nesting material. Kaya ako yung maglalagay ngayon ng nesting material sa kanyang nest box para maganda ang kanyang pagkalimlim sa itlog mga kabakyard. So, ganito pala na nesting material ang nilalagay ko sa aking mga alagang parakits dito sa aking munting ibunan mga kabakyard. So, ang kalagahan po ng nesting material, unang-una, makaiwas tayo sa splay legs pag once may mga painakay na ang ating parisan. Pangalawa mga kabakyard, hindi po madaling makapitan ng dumi ang ating mga painakay na na-produce ng ating mga breeder. Kapag walang nesting material mga kabakyard, so ang posibilidad po is marami pong dumi na pwedeng dumikit sa paa ng ating mga painakay o di kaya doon sa kanilang tuka. So, ayan po yung hen mga kabakyard. Nakasilip siya sa loob ng nest box dahil inistorbo muna natin siya dahil nga naglalagay ako ng nesting material. And then yung cock po dito is yung white TCB na nasa cattle paste bone. So, ayan po. So, sarado na natin mga kabakyard para hindi sila maistorbo. So, ngayon mga kabakyard, start na tayo sa topic natin kung ano ba ang hiwaga sa aking parisan na rainbow material parakits. So, ayan, ang ganda po ng inakay niya mga kabakyard. So, double crested Prillback Hago po yan. At saka, dito naman sa taas mga kabakyard, nandito yung pinakamagandang inakay niya mga kabakyard. Kahit ako mga kabakyard, nagtataka ako, bakit nakapagpalabas sila ng ganitong mutation sa kanilang anak. So, bago ko sasabihin sa inyo mga kabakyard kung bakit sila nakapagpalabas ng ganito kaganda na painakay, so, tingnan muna natin ang kagandahan ng kanilang na-produce na anak sa akin. So, ang itlog po nito mga kabakyard is 3 lang yung nabigay nila sa akin. At saka, yan pong maliit is yan po yung pinakahuling itlog nila. At saka, itong dalawa na mga Prillback Hagurumo at saka yung albino na Prillback Hagurumo ko is sila po yung naunang napisa mga kabakyard. Kaya yung pinakabunso sa kanila na painakay is wala pa siyang balahibo dahil nga siya yung pinakahuli na napisa dito sa nest box na to.
So, ganito po kaganda mga ka-backyard ang albino red eye ko na Prellback Hago. So, ayan, ganyan po siya kaganda. Napakaganda po ng naibigay ng parisa na to sa akin mga ka-backyard. At saka dalawa pa yung nabigay niya mga ka-backyard. So, baka mga ka-backyard tatlo to dahil ang isa sa ngayon is hindi ko pa siya makikita dahil nga wala pa siya mga mga balahibo. So, baka magkatulad sila nito mga ka-backyard. So, I hope na magkagaya sila nito na mga double-crested Prellback Hago. So, ano nga ba ang hiwaga mga ka-backyard sa parisan ko na rainbow material parakeets? Bakit sila nakapagpalabas ng ganito kagandang mga painakay? So, ngayon mga ka-backyard, sasabihin ko na sa inyo. Ang parisan ko po na rainbow material parakeets is mga Hago breed po sila. Mga Hago breed sila mga ka-backyard. Kaso lang, para silang normal tingnan. So, ayan po yung cock. So, para siyang normal tingnan mga ka-backyard. Dahil nga, Hago breed sila. Ang pag-breeding kasi natin ng mga Hagurumo mga ka-backyard, hindi kasi tayo sabi na pag once nag-breeding tayo ng Hagurumo, is ang lalabas sa ating mga painakay is mga visual Hago o di kaya incomplete Hago. So, mayroon din posibilidad mga ka-backyard na makapagpalabas ng Hago breed ang ating parisan Hagurumo. So, mayroon pong Hago breed na double-crested lang, wala po siyang flower sa likod. Mayroon ding Hago breed mga ka-backyard na katulad nito. Normal lang siya tingnan, ang hen dito mga ka-backyard. So, yan, normal lang siya tingnan. And then, ang cock po dito mga ka-backyard, stop crest lang siya. So, mayroong ganyang klaseng mga Hago breed mga ka-backyard na pwedeng malabas sa ating mga visual Hagurumo o di kaya yung mga incomplete Hagurumo o di kaya yung mga Prellback Hago. So, ganito po ang nangyari mga ka-backyard sa aking parisan na rainbow material parakeets. So, back to back Hago breed po sila. Kaya nakapagpalabas sila ng ganito kagandang mga painakay dahil carrier sila ng bloodline ng isang Hagurumo. Kaya ganito kaganda ang na-produce nilang mga painakay sa akin mga ka-backyard. At ito ang hiwaga sa aking parisan na rainbow material parakeets. So, nakapagpalabas sila ng ganitong klaseng mutation sa kanilang mga anak. So, dito na magtatapos ang vlog ko mga ka-backyard. Maraming salamat sa panonood. Don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga ilalabas kong videos patungkol sa aking mga alaga. So, God bless po sa ating lahat mga ka-backyard. Mag-ingat po tayo.